That ang mangyayari sa vlog na to is opinions ko lang before Deadpool and Wolverine, theories ko before the movie, reaction ko after the movie, saka mga montage lang. Pero iba ang nangyari, guys. Bago walang makikita. Brown out. Yan, nakita nyo nga sa title na ito ay about sa Deadpool and Wolverine experience. So, ang last vlog natin ay noong bagong taon pa. Ano, Deadpool 3? Oo. Nagbibihira na ako mag-vlog kasi gusto ko at may plano ko. Ba't ko ito binibideo? Gusto ko sabihin lahat ng hinanain, experience, kung may nakita na ba akong spoiler. Simulan na natin to sa kung kailan kami nag-book. So, noong una, nag-book ako ng ticket for Deadpool and Wolverine. Wala akong maaya, wala akong kasama. So, bumili ako ng ticket, isa. Tapos nakaraan, nag-chat si B-Boy. Bilang ko daw siya ng advance ticket. Nakarang Sabado lang yun. Kung kailan yung pinakahuling pasok ko. Saka ko siya binila ng ticket. Kasi kinabukasan noon, bakasyon na kami, mga stay IT sense. So, anong nangyari? Umulan-ulan nung Linggo. Lumala nung Lunes, tuloy-tuloy nung Martes, tas Wednesday na. Itong ngayon, Wednesday ang pinakamalala. Today, July 24, which is yung release date ng Deadpool, is the same day na dapat meron kaming year-end closing party, yung tinatawag na Symphony, which is nag-register ako last minute at na-approve naman. Pero kanina nga, kinancel kasi dahil nga sa bagyo. Kagabi, sabi namin ni Biboy, makakatuloy kaya kami, sabi namin. Nag-isip pa kami ng maraming options. 1 AM nakatulog ako. Nagising ako ng 5 or 6 kasi nag-vibrate yung cellphone ko dahil sa yung NDRRMC. Nag-online ako bigla. Sakto nakita kong active kanina na si B-Boy. Nag-chat kami. Sabi ko, paano na yan? Naghanap kami ng balita sa Facebook. Kahit ano na related post, news, CCTV, anuman, comments, para lang malaman kung makakatuloy ba kami, kung ano yung mga baha. Nalaman namin maya-maya na baha na yung highway, baha pa yung expressway. So, sunod ka dadaan doon. Either way ng mga sasakyan mo, kahit mag-bus, van, jeep, kahit ano ka pa. Naisip pa nga namin sumakay sa Balagtas, dadaan din ng expressway yon. So, kung tumuloy kami kanina, na-stranded na kami. Baka ngayon di pa rin kami nakakauwi. So, di kami tumuloy. Nagkaroon pa ng malaking problema, which is, dahil nga naka-reserve kami ng ticket, which is 750 pesos, IMAX. 12:30 PM siya sa SM North. Hindi nag-concern kami, saka curious kung ano mangyayari, kung pwede ma-reschedule. And luckily, hindi lang kami. Siyempre, ang daming manonood, ang dami rin nag-book na ibang tao, hindi lang naman kami. Yun, nakita ko sa mga comments, ganyan, same issue sa amin. Paano daw yung reschedule, di daw makakapunta kasi baha at bagyo. Hours later, napansin naman ng SM Cinema, pinaliwanag nila na yes, pwede sa susunod na araw manood. Basta maipresenta lang yung ticket at papatunayan na bumili ka ng ticket. Siguro, ang mangyayari doon, pag pumunta na kami sa sine, mamimili kami ulit na bagong schedule at seats. Yun talaga mangyari. Okay na yun, kaysa mabaliwala gago. 750 pesos, ang puna. 300 nga, nakapanginayang, 750 pa. Matagal tumigil yung ulan, ngayon bumabalik na naman. Hindi ako makatulog, may data ko pero paubos na. Wala akong laro. Ayaw ko masyado mag-cellphone, nahihilo ko. Naisip ko na lang na mag-vlog na ako. Parang ano to, oh wait, this is No Way Home all over again. Pero hindi naman to 3 weeks. Pero it's the same feeling again na mapapaiwas ko sa social media. Kasi kung hindi masisira experience mo. Ina mo, Karina. Pipilitan ako ngayon. If napanood nyo na yung No Way Home vlog ko, nasabi namin dun, kakaiba yung excitement na yung wala ka talagang alam sa movie. So, syempre, nung panahon na yun ng No Way Home, 3 weeks ba naman? Hindi ka ba makaka-open ng YouTube, Facebook? Ako wala akong TikTok eh. May spoil ka talaga. So, na-spoil ako. Ang dami kong, patingkat ako. Ang dami kong pinanood. Ang dami kong inhalam. Ang dami kong sinearch. Kasi nga, naiinip na ako. Ang dami kong daldal. Hindi ko pa nasasabi yung, na-spoil na ba ako? Yes. It's unexpected yung reason kung ba't ako na-spoil. So, syempre, nag-aantabay ako ng mga balita sa Facebook about sa bagyo, baha, ganyan. Ano mangyayari sa SM Cinema tickets namin. There's this one post ng SM Cinema about Deadpool and Wolverine na pinopromote nila na handa na ba kayo, ganyan, let's fucking go, ganyan. Kanina lang din pinost yun. So, nag-scroll ako sa comment. Yung mga unang comments, okay pa. Picture ng mga tao na nasa sinihan, poster katabi nila. Then, pag scroll down ko, meron ako nakikita isang picture ng scene sa sine na hindi edited. Nagulat ako, what the fuck? Hindi ko pa nakikita yung yung pic na yun kahit kailan. So, naisip ko, shit, totoo yun. Dahil matagal pa naman ito ma-upload, sabihin ko na kung ano yung nakita kong isa pa lang naman na spoiler. As of now ha, kalaban ko sarili ko dito sa mga ganyang spoiler shit. So, nakita ko,
is si Chris Evans as Human Torch. Kung ano yung recent look ni Chris Evans in real life ngayon, yun yung nakita ko. And nakasuit siya ng Fantastic Four, pero hindi siya kagaya ng Fantastic Four suit dun sa Fox franchise dati, na nandito yung Four. Hindi ko na masyadong tinignan kung ano yung nasa picture, nag-back agad ako. Hindi ko talaga inasahan na sa Facebook ako may spoil, putang comment section yan. Pati ko naisip, naghanap pa rin ng balita about sa baha, bagyo, sa highways, ganyan. So, ang ginagawa ko, pag may nakita kong Deadpool and Wolverine post or any cinema post, di ko na binubuksan yung comments kasi may makikita at makikita kang tarantado dyan na magko-comment ng spoiler kasi nakanood sila. Swerte sila, bro. Okay. Swerte kayo. Wag na kayo mag-spoil. Kung sinwerte kayo, wag na kayo mag-spoil. Ayun, nakakausap ko si B-Boy sa Asigab. Sabi ni B-Boy, may nakita na daw siya sa TikTok ata. Nag-chat agad siya sa akin. Tapos si Gab naman, Chokino, nag-chat bigla rin sa akin. Sabi niya, may nakita na daw siya spoiler. Sabi ko, paano ka na-spoil? Saan ka nakakita? Sa FB Reels daw. Buti na lang, wala pa ako masyado nakikita ang FB Reels sa FB. Kanina pa ako nag-FB maghapon. Sabi, alis daw yung bagyo ngayon. Pero bukas, kung hindi na uulan uli, baka humupa na yung baha buong araw bukas. So, possible date na makanood kami is hindi bukas. I think sa Friday pa and Saturday. Sabi ni Gab, sa Friday na sila manonood. 28% na lang ako. Lobat na yung powerbank ko, lobat na yung mga flashlights ko, lobat na yung LED lights ko. Putang, sukong-suko na. Balik tayo mamaya. Kakabalik lang ng kuryente.